Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Malakiyas 3:1-6-7. Narito, sinusugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lubihi sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, paano kami manunumbalik? Manumbalik sa Diyos. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit bandang huli, siya ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian at tunay na larawan ng Diyos na umaalalay sa lahat ng bagay sa kapangyarihan ng kanyang salita. Inialay niya ang kanyang sarili upang linisin tayo sa kasalanan. Siya ay muling binuhay ng Ama at ngayon ay nakaupo sa trono sa kanan ng Diyos sa langit. Sinabi ng Diyos sa lumang tipan, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sinabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Siya ay naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Awit 66:8-12. O purihin ninyo ang aming Diyos, kayong mga bayan. Ang tinig ng pagpupuri sa Kanya ay hayaang mapakinggan, na umaalalay sa amin kasama ng mga buhay, at hindi hinahayaang madulas ang aming mga paa. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumubok sa amin. Sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Iyong inilagay kami sa lambat, nilagyan mo ng malupit na pasa ng aming mga balikat. Hinayaan mong sakyan ng mga tao ang aming mga ulo. Kami ay dumaan sa apoy at sa tubig, at dinala mo kami sa kasagadaan. Dinala sa kasagadaan. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, inyong palakasin ang mahihinang kamay at patatagin ang mahihinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na may matatakuting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong matakot. Narito, tingnan mo, ang inyong Diyos ay darating na may paghihiganti na may ganti ng Diyos. Siya ay darating at ililigtas kayo. Kung magkagayo'y mamumulat ang mga mata ng bulag, at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayo'y lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. Sapagkat sa ilang ay bubuka ng tubig at batis sa disyerto. Pilipos 1:3-7. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Matuwid na aking isipin ng gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga talikala, at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo.
magpalaganap ng Ebanghelyo. Ang lahat ng mananampalataya ay tinawag ng Diyos na makibahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita na si Jesucristo na anak ng Diyos ay namatay para sa ating kasalanan ayon sa kasulatan, inilibing at ng ikatlong araw ay binuhay ng Ama mula sa mga patay ayon sa kasulatan. Tayo ay naligtas noong ating ipahayag na si Jesus ay ating Panginoon at nanalig tayo sa ating puso na siya ay binuhay na muli ng Diyos. Ang pagpapahayag na ito ay pagkilala natin kay Jesus sa harap ng Diyos at ng mga tao. Kaya tayo ay kinikilala rin ni Jesus sa harap ng Ama sa langit. Ito ay pagsaksi para kay Kristo upang ang makarinig ay sumampalataya, maligtas at maging alagad din ni Kristo. Lucas 3:2-6. Sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Caiphas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Siya ay nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Bawat libis ay matatambakan, at bawat bundok at burol ay papatagin, at ang liko ay tutuwirin, at ang mga baku-bakong daan ay papantayin, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Panginoon. Pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan Bautista at ipinangaral niya ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Ipinagawa sa kanya ito ng Diyos upang ihanda ang mga tao upang kanilang makita ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sinabi niya na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sinabi ng Panginoong Jesus noong siya ay muling nabuhay, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Si Jesus ang Kristo. Si Juan Bautista ay nangaral na may kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngunit sinabi niya, hindi ako ang Kristo. Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ni Propeta Isaias. Sinabi niya na si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang aking sinabi, kasunod ko'y dumarating ang isang higit sa akin na nauna sa akin. Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati buhat sa langit at lumapag sa kanya. Sinabi ng nagsugo sa akin, ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa kanya ay siyang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Nakita at pinatototohanan ko na ito ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Siya na kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.